Sa gitna ng masiglang buhay ng mga Pilipino, may mga damdamin at pakikipaglaban na hindi agad nakikita at naririnig. May mga sandaling ang pakiramdam ay hindi sapat ang mga salita upang ilarawan ang sakit na nararamdaman ng iba. Ito ang dokumentaryong may pinamagatang Beyond the Silence, Understanding Suicide in the Philippines. Bawat taon, libo-libong tao ang nasasangkot sa mga seryosong krisis ng kalusugang pangkaisipan sa buong mundo. Halimbawa, higit sa 700,000 na buhay ang nawawala dahil sa suicide taon-taon sa buong mundo. Sa Pilipinas, nabibilang ang bansa sa mas mababang porsyento ng suicide rate kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Pero patuloy pa rin itong lumalago sa ilang taon. Noong 2019, tinatayang 2.5 na suicide ang naitala kada 100,000 populasyon dito. Ang suicide ay hindi galing sa isang dahilan lamang. Ito ay complex interplay o sabayang epekto ng mga problema sa relasyon, problema sa pera, matinding pressure sa eskwela, trauma, at hindi mapapagamot na problema sa mental health. Emerge on what led up to the apparent suicide of former Public Health Secretary Catalina Cabral, who is facing. So, good evening po, Sir Elijah. Ako po si Althea. And maaari ko po ba kayong ma-interview ngayon? Yes. Okay, so pasensya na po kung masyadong sensitive yung mga questions. Okay lang po ba kung sensitive yung mga questions na itatanong ko po sa inyo? Okay lang, okay lang. Okay po. So, Sir Elijah, matanong ko lang po, nagkaroon na po ba kayo ng mga thoughts na gusto niyo pong magpakamatay or mawala sa mundong to? Ako naman, nagkaroon na. So, kailan po yung first niyong experience? And ano pong rason? Siguro ang una kong experiences nung 8 taong gulang pa lang ako. At dahil yon sa toxic na pamilya, bilang Pilipino, normal naman na maranasan natin na toxic ang household natin. So, ayun. Kung maaari po ba, paano po nag-start yun? Kung ano po bang nangyari sa pamilya nyo na nag-drive sa'yo para maisip yung ganong bata? Ano yung mga ganong bagay noong bata ka pa? Una, makikita mo na normal, nag-away nanay tatay mo, pero habang tumatagal, parang naiisip mo, minsan ikaw magiging dahilan or sa'yo nilalabas. Meron ding mga instances na makikita ko yung nanay ko na umiiyak, yung tatay ko galit na galit. Di ko rin po alam anong gagawin ko kasi batang-bata pa lang ako. Ayun, so yun yung nag-drive sa akin na baka ako talaga yung problema. Mas makakabuti if wala na lang ako. Total naranasan niyo po yun. Hanggang ngayon po ba, nararanasan niyo pa rin yung mga ganun? Dahil alam ko po na marami tayong pinagdadaanan sa buhay at may mga araw na hindi na natin nakaya. Sa tingin niyo po ba, kailan po ba yung pinaka-recent or kailan po yung last na naramdaman niyo yung ganung bagay? Siguro, hindi ko na rin maalala eh. Siguro last year, nung munti ka na akong hindi makagraduate. Kasi gumuho na yung mundo ko nun eh. I didn't know what to feel. Di ko alam anong mararamdaman ko. Ang dami nangyari sa akin nun. So, ayun. Nakapag-isip ako ng mga ganong klaseng isip. Pero sa ngayon, hindi naman na ako nakakaranas. Nakapagpagamot po ba kayo? Lumapit po ba kayo sa professional, sa psychiatrist? Nag-mental hospital po ba kayo? Ano pong ginawa niyo para po malaman kung may pinagdadaanan, kung may depression po kayo or talagang malala na yung suicidal thoughts niyo?
Actually, hindi naman talaga ako nagpunta ng doktor, di rin ako nagpa-counselor. Kinimkim ko lang talaga. Pero masama yun eh, pag kinimkim mo. Parang mas bibigat sa loobin mo. Kaya mas mabuti kung sasabihin mo yung mga problema mo sa mga kaibigan mo. O kaya gumawa ka ng mga gawain na gusto mo para mas masaya ka. So, ano pong ways ang ginawa nyo para ma-cope yung mga ganong experiences nyo sa buhay? Ano pong mga ginawa nyo? Ano pong mga, may binasa po ba kayo? May pinakinggan? Ano pong ginawa nyo para makakope? Una sa lahat, mas sumama ako sa mga kaibigan ko. Sila naging sila ang nag-hold sa akin together. Sila ang kumumpleto sa akin. So, being with them, pag nakakasama ko sila, sumasaya ako at ayun, natutulungan nila ako. Especially yung mga heart-to-heart talks namin magkakaibigan, lalo na pag gabi, hindi naman may iwasan yun. Masasabi mo talaga mga problema mo sa kanila. So, ayun ang naging isa sa mga possible na ways kung paano mag-cope. Maganda pong ways yun para mag-cope. Kailangan naman po talaga natin ng mga kaibigan. Dahil hindi nyo naman po pwede kimkimin lang yung mga pinagdadaanan nyo. So, last na lang po na tanong. Ano pong masasabi nyo sa kabataang Pilipino? Sa lahat po ng mga kabataan, maski hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo. Ano pong gusto nyong iparating sa kanila upang matulungan sila sa mga pinagdadaanan nila ngayon? Life is too short to make it shorter. O kaya, ang buhay masyadong maiksi para paiksiin lalo. Ang dami pang magagandang bagay na na-offer ng mundo. So, para tapusin nyo yan yung buhay, tanongin nyo muna sarili nyo, nasulit nyo na ba? Sa tingin nyo ba na nagawa nyo na lahat ng gusto nyo sa buhay? Kasi ang daming pwedeng ma-accomplish sa buhay ninyo kahit may mga problema tayo. So, ayun lang. Laging tandaan na ang buhay nasa sayo kung paano mo tatatuhin yan. You mold your existence. Maraming salamat po, Sir Elijah. Thank you po sa inyong time. Thank you po. Sa panahon ngayon, mas bukas na pinag-uusapan ng mga kabataan ang mental health. Ngunit may mga opinyon din mula sa mga kilalang personalidad na nagiging bahagi ng diskusyon. Kamakailan, nagbigay ng pahayag ang aktor at senador na si Robin Padilla kung saan sinabi niya sa kanyang pananaw, tila mas nagiging mahina umano ang emosyon ng kabataan sa kasalukuyang panahon. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Nako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, lalo na sa social media. Ngunit may mga personalidad din na nagbigay ng ibang pananaw. Isa na rito ang TV host at environmental advocate na si Kim Atienza. Sa mga magulang po na may mga anak na kasing edad ni Eman, pag sila po yung nagrereklamo at sinasabing gusto nilang saktan ng kanilang sarili, depressed sila, pakinggan po natin. Kadalasan akala natin ay arte lamang, ngunit ang posibilidad ay ito po'y totoo. Alam niyo, tayo mga boomer kasi at tayo matatanda, sinasabi natin sa mga anak natin, ang aarte nyo nung panahon namin, pinapalo kami, walang nangyayari. Iba po tayo, sa ibang paraan tayo pinalaki nung panahon natin. Iba po itong mga Gen Z, iba ang kanilang pag-iisip. Ilagay po natin ang ating sarili sa kanilang lugar ngayon at huwag natin ikukumpara sa sarili natin. Iba sila. At merong epidemic ng self-harm ngayon. Let's keep this in mind para safe pong mga anak natin. Ayon kay Atienza, hindi kahinaan ng pagpapakita ng emosyon o paghingi ng tulong. Para sa kanya, mahalagang maunawaan ang nararamdaman ng mga kabataan sa panahon ngayon.
Suicide is not simply a decision made in a single moment. According to the World Health Organization, it is a complex global health issue caused by an interaction of biological, psychological, and social factors. Scientific research shows that many individuals who die by suicide are experiencing serious mental health conditions such as depression, bipolar disorder, or substance use disorder. These illnesses affect how the brain processes emotions, stress, and decision making. This is why suicide is understood by scientists and public health experts not as a normal failure but as a preventable outcome of untreated suffering. Understanding suicide through research allows us to reduce stigma, promote early treatment, strengthen support systems, and ultimately save lives. At isa lamang ang pahayag ng aming team, Hindi ka nag-iisa may mga taong handang makinig, handang umanawa, at handang tumulong. ang bawat buhay ay may halaga. at may pag-asa. Makipag-usap sa isang kakilala, kaibigan, profesional o guro. Ang pagiging tulong sa iba ay isang hakbang patungo sa pag-asa.